Pangalawang principle natin, as a speaker para at least masanay kayo sa communication. Pangalawang principle natin doon, CISO principle. Okay? Siso. Pangatlong principle natin doon, wait lang. Chat ko lang si Mrs. baka maghintay kasi. Oo nga pa. Bakit tayo mag-zoom? Yung fire principle. Tapos yung pang-apat na principle natin doon yung Cassette. cassette tape. Kabisa ko ba? Yes, sir. Ulit ko. Nung nag-ano kayo, Oo, cassette tape principle. Ayan. So ano yung lamp principle? Naalala ko may story. Isang bulag siya sa community nila, alam na bulag siya sa village nila. Tapos nagka-brown out. Nung nagka-brown out, ang ginawa niya, nagsindi siya ng lampara. Pinagtawanan siya ng mga tao. Bulag kayo, ba't kailangan mo ng lampara? Sabi niya, itong lampara na to, hindi ito nakadesenyo para makita ko kayo. Dahil di nga mangyayari yun. Nakadesenyo to para makita niyo ako. Kasi pag di niyo ako nakita, baka mabangga niyo ako, bulag ako, matutumba ako. So sa speaker, lagi niyo tatandaan, dapat meron kang lamp. Ibig sabihin ng lamp, dapat may something sa'yo na nakikita ng mga tao. And ang problema, kagaya niyan sa mga ganitong companies, paulit-ulit, pare-parehas. Halimbawa, di ba yung MDO natin, o sa mga ibang networking companies, yun na rin yung in-apply. Bawat company, MDO, chop suey. Di ba? Pag-attend mo, sasabay-sabayin yung mindset, yung strategy, ang gulo na. Kaya nga sa atin meron tayong elevate, di ba? So, if we say lamp, ito dapat nakikita nila yung liwanag mo as a speaker. So, ibig sabihin, as a speaker, hindi ikaw yung nakakakita sa tao. Dapat yung tao ang nakikita kung ano yung meron ka. Kaya ako may ginagamit ako dito sa lamp principle, di ba? Ito yung alias. Hindi ko alam kung nakasulat yun doon. Di ba? Basta always remember, bakit kailangan? Kasi, ayoko na pag tumayo ko sa harap, is another LLF. Di ba? Ang gusto ko pag tumayo ka sa harap, uy, ang ganda ng LLF ni Gemma. Di ba? Uy, ang ganda ng LLF ni Kevin. O, ganun, di ba? Uy, ang ganda ng LLF ni Willie. Ngayon, paano mo matatatakan yun? Di ba? Alam niyo ang hirap maging speaker. Ang dami sa atin ang desire gusto maging speaker. Kaya lang ang hirap. Bakit? Do you know that the human brain can process 750 to 900 words per minute? Kanya kabilis ang utak natin, kaya ang mga kabataan ngayon nakikipagkwentuhan habang nagchat-chat. Kaya pa yan habang nagdadrive, tatlo-tatlo ginagawa, di ba? Ganon kabilis ang utak. Kaya lang ito yung malungkot. The mouth can only speak, okay? 150 to 250 words per minute. Yan lang yung kaya ibuka ng bibig mo. Pag mas mahaba, mas marami ka ditong kayang words na ipo-call sa isang minuto, ano na yan, hindi na ganong maintindihan. Hindi na ganong maintindihan paglabas. So kita nyo yung difference. Ito lang ang kaya mong sabihin, pero ito yung kaya i-process ng utak. Diba? Kaya kung ikaw, yung speaker, na makupad magsalita, mapapansin mo na yung mga tao, wala na attention sa'yo. Kita nyo, kahit binagalang ko lang ng konti yung speech ko, ang laki na agad ng epekto sa inyo. Di ba? Ganyan ang epekto ng salita. Tapos ikaw pa, yung slides, binabasa mo lang din. Di ba? Kaya kita mo slides, binabasa mo lang din. Wala. Di ba? You will be another speaker. You will be another speaker ng LLF. Pansin nyo ba hanggang ngayon, meron kayong mga speaker na laging tumatatak sila sa inyo yung mga sinasabi nila. Diba? Bakit? Kasi hindi sila subliminal. Ano yung ibig sabihin ng subliminal? Diba? Alam niyo ang root word niyan? Sino makakahula ng root word niya? Nakakasagot. Subliminal. Google. Oo, sub kasi ilalim, diba? Pag tinanong mo iba, ang sagot nila sublime. Pag sublime ang sagot, sablay yun. Ang sagot yan. Alam niyo yung root word niyan? Limen. What is limen? Limen is your consciousness level. Limen is your consciousness level. Halimbawa, sample. Sir, pares tayo, taga Santa Mesa. Kunwari, nag-travel kayo from Santa Mesa. Papunta rito. Pag mag-travel kayo, di ba yung sa may mula doon, di ba, diretso, akit ang tulay, hanggang dito. May mga natatandaan kayong mga lugar. Di ba? Ano ba mga natatandaan? Ako, natatandaan ko yung life building. Kasi ang ganda ng itsura. Ayun, Shangri-La. Yan yung mga maalala nyo. Marami kayo itong nadaanan na hindi nyo na naaalala. Basta alam nyo yung ruta. Ibig sabihin yung mga yun, naging subliminal yun. Ibig sabihin, below consciousness level nyo sila. Pero bakit ako naalala ko yung life building? Kasi ang ganda ng itsura. Yung parang ibang klase yung architecture niya. Kaya nung naladaan ako architecture lagi. Ibig sabihin na nakaka-capture ng consciousness ko. Architecture.
Di ba? O kaya baka ang mga naalala mo doon kainan. Halimbawa yung timuhog ni Benny, di ba? Isa sa mga masasarap na kainan niyan. Naaalala niyo, dadaan mo yung kulay orange na dito sa right side. O baka ikaw, hindi mo maalala. Ako yun yung naalala ko. Ibig sabihin, that's above my limit consciousness level. Kasi so ikaw magiging above limit pagka umangat ka sa consciousness level. Pero pagka nawag na ano ka sa consciousness level, magiging subliminal ka. Okay? Pero ito nagiging ito, subliminal. Kasi pangit naman pakinggan nga subliminal. Subliminal. Yun yung ginamit, yun yung pinanggalingan ng salitang subliminal. So ibig sabihin, wala. Hindi ka napansin, hindi umangat sa consciousness. Kaya pag nagsalita ka, dapat lagi kang gagamit ng mga salita, ng mga terms na talagang hihit sa consciousness level ng mga tao. Ano yun? Gawa ka ng sarili mong alias pag nagsasalita ka. What is, di ba alam niyo naman ang alias, di ba? Si alias Pogi, pag gwapo, alias Tisoy, pag maputi, di ba? Parang ito si Benedict, alias Pogi ito eh. Maganda sa'yo Benedict, Pogi ka pero hindi halata. Biro lang yun ah. Kaya gusto ko doon kasi sakay na sakay lagi ito si Benedict. Oo, di ba? Topic ka niya kanina eh. May alias tayo, may alias. Pag sinabi alias, doon ka kilala. Yes, Tatak yun. Oo. Brand. Yung Brand. criminal na si Ben Tumbling, di ba? Kasi ang init niya tumambling. Oo nga. Diba? Oo. Yun yung alias niya. So, bawat nagsasalita kayo, dapat makabuild kayo ng alias. Bakit? Kasi branding nyo to. Yes. Yeah. Kaya nga tingnan nyo, pag pinapakilala, actually, ang pakilala talaga sa akin, di ba? Kilala talaga ako sa Africa na grandpa. Grandpa of Africa talaga ang ano sa akin sa network. Yan talagang, ha? Buksan mo. Kaya pala ako naiintindihan. Yun ang tawag sa akin. Kahit ma-notice nyo, yung mga dati kasi active ako mag-post. Ang mga Africans, magko-comment doon na, our grandpa. Yan ang tawag nila sa akin. Kasi pag nagsasalita daw ako, parang lolo na, madami daw wisdom. Pero dito naman, ang tawag sa akin ng iba rin, network, prodigy, yan. Ibig sabihin, nagkakaroon ka ng branding. Kasi ang branding is different from marketing. Ang marketing kung ano yung pinapakita mo, binibenta mo. Pero branding, ikaw yun. Kaya nga ang importante para ka makamarket, dapat alam mo muna yung branding eh. Yes. Diba? Kasi sa branding, dun mo i-align yung marketing. Hindi pwedeng puro marketing lang. Tama. Oh. So ngayon, ito yung branding mo, yung alias mo, paano ka nakikilala. Yes. Diba? Kaya ito yung gagamitin mo pag nagtutok ka. Ito sariling gawa natin to itong mga principle, pati itong branding. Yes. Talagang sariling module natin yan. Actually, more than 10 years ago, tinuturo ko na tong training na to. Kaya maganda dito, original sa atin to. Mapapagmalaki ng GLI na talagang meron tayong mga original na mga trainings. So ano yung A? Okay? Yung unang A, application. Thank you. Ibig sabihin, ano yung application ng dinidiscuss mo sa tunay na buhay? Kagaya sa atin, tignan mo, ang dali natin makatak. Kasi ang typical na naririnig natin pagdating sa compensation plan, 10 ways to earn, 15 ways to earn. O ano yung 3 baskets natin? Diba? Pag hindi nyo pa alam yun, hanggang ngayon ano yung 3 baskets? Expenses, savings, savings, basta luxury. Application yan eh. Ibig sabihin, paano mo i-apply sa tunay na buhay nyo? Tignan mo, paano kung binabagsak to? So, di ba, ang kailangan mo expenses. Ang lagi kong sinasabi, ang problema sa Pilipinas, di ba? Pag lumabas ka ng bahay, gastos. Pagka nasa loob ka ng bahay, gastos pa rin. Wala kang choice, di ba? Walang no choice ka ngayon, di ba? Puro gastos. So, ibig sabihin yun, yung mga term na yun, application yun. O, anong ginagamit ko sa savings? Sa savings, etong malungkot. Kung ano yung expenses mo, halimbawa, 50,000. Tapos ang expenses, ang income mo 50,000, ang expenses ng family mo 50,000, may savings ka pa ba? Wala lang. Mas madaling naiintindihan ngayon ng tao kung ano yung gusto mong sabihin. Kasi ina-apply mo sa tunay na buhay. So ibig sabihin, sa makatuwid, pagka yung income mo kapantay lang or mas maliit sa expense mo, wala kang savings. Anong kagandahan sa GLI? Trabahuin mo lang yung expenses mo, sagot na ng company ang savings mo. Nakuha nyo, mga application sa tunay na buhay. Ano ba? Kayo, marami din kayong ganyan. Magagamit nyo yung sarili nyong experience. Yun yung kailangang i-extract nyo. Pero huwag nyo sabihin ng sobrang haba. Huwag nyo, kumbaga, laging tamang timing. Kasi nga sabi ko, ang pinakasandata ng networker, bibig. Alam mo maganda company eh.
Paano mo may transfer sa tao yung magandang kumpanya? Eh, hindi naman computer yan. Di ba? Ang computer, USB mo lang, copy-paste. Pero ito hindi. Kailangan magaling ka talaga. Kaya nga sinasabi ko, di ba kagabi lang, yung biglaan lang yun, yung share ko dun sa nakapula kagabi na bisita nyo. O, di ba? Yung tatlong 3R, di ba? O, mabilisan lang yung mga yun. Talaga kaya kailangan extra agad ng utak nyo. Ganun dapat pagka speaker ka. Hindi porket nakakapagsalita ka, speaker ka. Speaking is different from you communicating. Ang problema ng ibang speaker, speaking lang ang ginagawa. They are not communicating. Yes. Diba? Pero kung gusto niyo maging effective, dapat kayo mismo nagpo-communicate. Yes. Sa sobrang tagal ko nang ginagawa nito, more than 10,000 hours ko nang ginagawa ang speaking. Kaya anytime patayuin mo ko, alam kong meron akong mahuhugot sa bahol ko na kaya kong i-share sa tao. Yes. At yung pag-i-execute mo nun, hindi basta-basta. O kagaya nito, makita niyo ko pag nagsasalita ako sa malaking crowd at yung ganito kahit konti lang. Parehas yung passion eh. Iba yun. Hindi yun basta-basta natututunan mo lang agad. It comes with experience. Kagaya niyan, pati pagsasalita, dire-diretso, information. Sa ako ba kinuha yan? Wala naman akong cellphone ngayon. Wala naman akong kopya ngayon. Diba? Kaya dapat ang dami mong experience, ang dami mong napapakinggan. Yan, application importante yan. Diba? Isa pa sa application na ginagamit ko sa luxury. Diba? Lagi ko sinasabi dyan. Ang network marketing, tayo may pinakamaraming self-made millionaires. Pero nakakalungkot sa atin, tayo may pinakamaraming nahatakan ng sasakyan. That's an application. Totoo no, di ba? O, simple lang na gano'n, nakuha mo siya. Tumatatak. O, ngayon, ang gusto mangyari ni GLI, walang makatakan na sasakyan sa atin. Yes. Di ba? Kung pala, kuha mo na agad yung tao, redundant team incentive, sabay bana. Yan ang importante, yung application. So, kanya-kanyang experience nyo yan. Wala lang kasi akong time ngayon, pero ako, after ko kasing i-train yan, ano ba, application, papatayo ito isa-isa. Gumamit kayo ng application sa marketing plan, sa ganito. Ganun ang training ko nito. So sa speakership training natin, uulitin naman natin to. Ganun ang gagawin ko, application. Anong application mo sa product, halimbawa. Ako, ginagamit ko application sa product. Tignan nyo mo. Ang application, hindi mo kailangan gamitan ng science, logic lang. Tignan nyo mo. Halimbawa, may masagasaan. Kahit basag ang buto niyan, lahat. Pag dinala mo yun sa ospital, ano unang titignan? Oxygen. Oxygen. Ano mo ka? Importante yung oxygen, no? Application yung tawag sa mga yan. Kuha nyo? Yes. Yan. Next, aside from application, ang isang mong gagamitin is literature. When we say literature, mga stories, kanina naalala nyo, yung istorya ng bulag na humawak ng ilaw, ng lampara, di ba? Yan yung gamit natin dito ngayon. So, ibig sabihin, yung story na ipupukol mo, dapat related. Di ba? So, yan, bukod sa stories, meron din tayong mga songs, line ng songs, di ba? Yan ang ginagamit ng ibang mga speaker. Pwedeng quotation, di ba? So, yan yung mga literatures. Okay? Kaya dapat malawak din yung isip nyo sa literatures. Okay? Aside sa literature, we also have information. Yan. Ang information naman, research talaga yan. Tsaka dapat, sure ka sa information na pinupukol mo. Ako, madami akong info pag tumatayo ako sa harap, di ba? Especially sa products. Diba, when we talk about our product o ano bang power ng oxygen imagine niyo ito, kahit cholesterol, high blood, ang sagot lang yan oxygen. You know why, di ba? Kasi pag ang body natin, okay, kulang sa oxygen, nagkusang naglalabas siya ng bad cholesterol. Hindi nasisynthesize yung cholesterol. Kaya nga tignan nyo, pag galit na galit kayo, mag-BP kayo, may kita nyo 200 yung BP nyo, di ba? Kasi nga, hindi ka nakakahinga ng maayos. Pag di ka nakakahinga ng maayos, hindi nagpo-flow yung oxygen, ang bilis ng effect sa BP mo. Kaya nga ang dami paggalit tsaka inaatake sa puso, di ba? So ibig sabihin, di ba, kailangan ng oxygen, kailangan ka ba nakakita ng galit na nakakahinga maayos? Wala kang makikita, galit na tapos okay na okay yung paghinga. Kaya nga tumataas yung BP kasi nag-release ng bad cholesterol yung katawan. What's the effect of oxygen? Ibig sabihin, di ba, kaya nga may breathing exercise. Pampababa din ng cholesterol ng katawan yun. And you know that you need 11 molecules ng oxygen para ma-synthesize yung cholesterol sa katawan natin. Ganun ka importante mga info. Pagka nabanata mo ng ganyan ng tao, captured mo na rin ang utak niya. Diba? Next, yung A actions. There are two types of actions. Number one, gesture mo. Wala, hindi pwedeng nagsasalita ka, nakaganyan ka lang sa harap. Kung ako hindi ko sinasamahan ng action, hindi kayo madadala sa sinasabi ko eh. Diba? Kaya nga,
meron na ano, di ba yung NLP? Kung alam niyo yun, Neuro-linguistic, pinag-aralan ko din yun. Neuro-linguistic programming, yung eye contact, yung pagsasalita, yung tape, meron yan. May effect yan, kaya papansin nyo minsan, di ba, pagkausap nyo ako, may mga panahon, di ba, pagkausap mo ako, may panahon tatapiking kita bigla, may effect kasi yun, yung touch. Kaya yung action, yun yung una. Kaya ang dami nyo pang kailangan talagang matutunan. Yan yung NLP na yan, talagang inaral ko yan, parang nang-hypnotize niyan. Ang magaling sa ganyan, yung may-ari ng Inglober, si Doc Ed. Talagang i-NLP ganun. Yun yung isang action, gesture. Pangalawang action, yun naman if you're asking for participation. Diba? Diba, lagi natin ginagawa. O, taas niyo po yung kanang kamay niyo. O, taas ang kanang kamay. Sabayan niyo ako. Okay, taas ang kanang kamay. Kanan. O, yan. Okay. Sabay-sabay natin hawakan yung mga batok natin. Diba? Okay. O, bakit sumunod ka? Bakit sumunod ka? Oo nga, no? Batok natin. Pwede niyo gamitin yan. O, ibig sabihin, marami sa atin, hindi talaga nakikinig. O, diba? Ginagamit yan. O, action yun. O kaya yung ano, meron akong dati sa AIM, si Pastor John Guy, di ba? Ang hilig nun. Sabihin mo sa katabi mo, di ba? Sabihin mo sa katabi mo, yayaman tayo. Doon siya nakilala. So ibig sabihin, pati yung ganong gesture na lagi mong ginagamit, yung mga action, nakukuha pa rin ng tao. Okay, and then lastly, itong S na to, ito yung unang-una laging ginagawa. Ito yung unang-una laging ginagawa. Pero ito yung nilagay ko sa huli. Bakit? Kasi ito problema ng karamihan. Puro ganito ginagawa all throughout. Okay, ano ba yung S? Self-introduction. Yes, self-introduction. Ang dami kasi sa atin, tapos na, tungkol sa sarili pa rin yung binabanggit. Kung gaano siya kagaling, ang daming ganun eh. Di ba pansin nyo, pagka nagtutok, hanggang huling-huli talaga kung gaano siya kagaling, kung gaano siya kahusay, di ba? Alam nyo, pagka ganyan ginawa mo, hindi ma-appreciate ng tao. You need to always put yourself down. Etong mga to, pag nagtitrain ako yan, pati yung self-introduction, talagang ginagawa ko ng malupit na self-introduction yung tao. Ano ba story mo? Kung ganito yung tamang pagbabagsak niyan, masterin mo lang yun. Sa meron kami doon, sino nga yung tricycle driver sa ball ba yun? Sa buhol si Leo Kadoya. Kaduya, yan, si Leo Kaduya, pag napakinggan yun, tricycle driver kumikita ng 100,000 per month. 300,000 per month, yung peak niya. Grade 5 lang tinapos. Kapag napakinggan nyo siya, mamamanga ka. Wow, ang galing na ito. Tapos pag nakalawang beses mo siya napakinggan, ganun din yung sinabi nyo nakaraan na. Pero syempre, gamit na gamit. Bakit? Sa mga bago, sign up agad eh. Pakiba natin kung pangalawang beses mo siyang papakinggan. Importante nun, yung unang beses mo siyang napakinggan, nakuha ka na kaagad niya. Yun ang sikreto niya. Self-introduction lang ng ano niya, di ba? May malupit lang siyang self-introduction. Basta may malupit lang siyang speech na yun lang ang kabisado niya. Kaya ang importante, ito, kabisado mo talaga. From product to marketing plan, lahat. Pag kabisado mo yan, di ba? Pag kabisado mo yan, yung mga yan, tapos may malupit kang bagsakan, maaalala ka na ng tao niyan. Yes. Kahit yun at yun lang, walang problema. Kahit sabihin ng iba na pakinggan na namin yan, meron pa rin namang di mga nakakapakinig niyan. Yes. Importante ma-master nyo yun bago kayo mag-innovate. Si Christopher Columbus, siya ang nagsabi na ang mundo spherical. Dati ang theory, square lang ang mundo. Diba? Cube. Kasi pantay eh. Alam niyo ginawa ni Christopher Columbus bago niya napatunayan spherical ang mundo, inikot niya. Kaya ibig sabihin, bago ka maging magaling, masterin mo muna yung isa. Pag nagawa mo na yan, sabihin mo sobrang galing mo na sa presentation, tsaka ka mag-freestyle. Ako ginagawa ko dati nung kabataan ko, 15 years old ako, nag-start ako, 18 years old ako, nag-undergo ako ng speakers training program. Sa isang bond paper, piniprint ko yung PowerPoint. Halimbawa, 6 na slides. Yung 6 na slides, nakaganyan yan. Tapos may guhit yan sa baba. Bawat slide. May slide dito, may guhit sa baba. Ganyan ginagawa ko. Ang ginagawa ko, bawat slide, nag-iisip ako ng alias ko. Sarili kong application, sarili kong literature. Tapos ang ginagawa ko, mini-mix and match ko. Halimbawa, sa unang slide, wala muna ako masyadong sa second slide. Sa third slide, application yung gagamitin ko, literature yung gagamitin ko. Pero hindi ko ginagamit lahat sa isang aabutin ka 10 oras niya. Diba? Mini-mix and match ko. Kaya tingnan nyo, every time nakikinig kayo sa akin, diba? Mapapansin nyo laging may bago, may different learnings. Diba? Mix and match mo lang yan eh. Tingnan nyo, halimbawa, itong damit na to. Palitan ko tong jacket na to ng ibang jacket, mukhang bago na yung damit ko, mukhang iba na yung suot ko.
Diba? So, ibig sabihin, pag minix and match mo yun, laging may bago at bago na papa. Pero bago nyo gawin yun, masterin nyo muna. Yung isang presentation muna doon ka. Kung yung muna niyan, yung sarili mo muna, how you will introduce them sa business. After that, tsaka na sa product, tsaka sa co-plan. Kahit isang malupit na presentation lang, mastering lang, humarap ka sa salamin, kausapin mo yung sarili mo, turuan mo yung sarili mo. Kung gusto nyo, magpa-assess kayo sa akin pagka-mentoring natin. Diba? Magpa-assess kayo sa akin. Kunwari, kinakausap nyo ako as a prospect. Magawa nyo yun, ang galing-galing nyo na. Yun lang ang kailangan. Ma-master mo yung isa. Pag na-master mo, tsaka ka ngayon mag-mix and match, mix and match. Bert, habang natutok ako, picture naman para record tayo. Yan. Yan yung areas. Ngayon, yung uli, self-introduction. This will lead us to the second CISO. Huwag masyadong tungkol sa sarili. Tingnan nyo, may mga naalala kayong speaker na nayayabangan kayo, di ba? Yung mga itong speaker na to. Bakit? Kasi puro pong sarili. Which leads us to our second point na CISO. Ano bang konsepto ng CISO? Ang konsepto ng CISO, up, down, up, down. Wala kayong nakitang CISO parehas nasa taas. Tapos biglang bumaba parehas na gano'n. Ganun yung CISO. Butterfly yata yun. Oo, butterfly yun. Backpack yun eh, no? Ang CISO, pag nasa baba yung isa, nasa taas yung isa, ang kasunod, bababa naman yung nasa taas, yung nasa baba naman yun ang aangat. Ngayon sa CISO, ganun din. Diba? Ibig sabihin, ito yung danger niyan. Pag inangat mo ng inangat ang sarili mo, anong kasunod? Babagsak. Bagsak. Pero pag binagsak mo ang sarili mo, anong kasunod? Angat. Ikaw ang lalapitan talaga ng tao siya. Ang galing mo ng speech mo. Tsaka lagi nyo tatandaan, don't ask for confirmation. Pagka nag-talk kayo, huwag nyo sasabihin, okay ba yung speech ko? Wag. Para ka nang lilimos nun. That is equivalent of begging. Ako, narinig nyo ba ako na, uy, ayos lang ba yung sinabi ko? Wala namang ganun eh. Di ba? Binagsak mo yun, okay na yun. Oh. Pagka may kulang dun sa speech mo, alam mo yun. Bakit? Kasi ito yung problema ng karamihang speaker. Yung nasa utak, hindi lahat na-execute niyan. Hindi lahat na-execute. Kaya kaya nga ang sarap sa speaking, pwede kang bumawi anytime eh. Yes. Mo nagtutok ka tapos pitik ka lang, yung isang naisip kong ganito, hindi ko naibagsak ko. At least hanap ka ulit ng pagpapraktisan mo. Ang problema niya, pag di ka nag-talk, wala. Pag hindi ka hindi sa mga speaking, wala. Diba? Hindi ka madidevelop, hindi ka may enhance. Okay? So, yan. Yan yung CISO principle. Always put yourself down para ikaw yung iaangat ng tao. Okay? So, next natin, the fire principle. Ano naman yung fire principle? Never start a fire that you won't be able to quench. Huwag kayong magsimula ng apoy na hindi nyo kayang patayin. Dahil pag ang apoy hindi mo kayang patayin, maraming tutupukin yan. Kaya always, ang ano ko dyan, be mindful of your terms. Words. Alam niyo ba, yung simpleng paggamit lang ng akin at atin, ang laki ng effect. Ako at tayo, ang laki ng effect. Oh. Uy, alam mo ba, ang ganda ng business, yayaman ako dito. O, alam mo ba, ang ganda ng business, yayaman tayo dito. Kita nyo agad yung effect eh. Yung ako, pang sayo yan. Yung tayo, pang kalahatan yan. Namin at natin. Diba, ang ganda ng company namin. Ang lakas agad ng impact mo sa mga nakikinig. Ito lang, ibig sabihin, hindi ako parte nito. Ang ganda ng company natin. Kasama lahat. Bilong. Diba? Bilong lahat. Kaya, yung words, ang laki ng nagagampanan yan. Kaya nga, isa sa term na kailangan natin pag-ingatan, napagaling at natulungan. Huwag niyong sabihin, ang daming napagaling ng produkto namin dahil hindi naman talaga yung nakakapagpagaling. Diba? Pero pag pwede natin sabihin, ang daming natulungan ng produkto namin. Tsaka nyo isa-isahin yung mga natulungan. Kasi kung nagpapagaling itong produkto, marami tayong kalaban agad. Diba? Do alam naman natin, nakakagaling naman talaga. Pero yung paggamit ng term, dapat itama natin. Sa kitaan, di ba? O, yayaman tayo dito. Kulang yun. Yayaman tayo dito, pag tinrabaho natin, kumpletuhin yun. Kasi yun yung mga apoy na susunod, yun yung makakasunog sa inyo. Okay? So yun yung fire principle. Huwag kang magsisimula ng apoy na hindi mo kayang patayin. And then, itong cassette tape, this is my favorite. Yung cassette tape principle, alam niyo naman yung cassette tape, di ba? Yes. Yung ganyan. Huwag kayong magmamaangan, lahat tayo dito. Nakaabot ako pinakabata. Yung cassette tape, ito yung may dalawang bilog, tapos iaano mo. What is the principle of cassette tape? Dalawang bilog siya. Ang concept niyan, they move on the same direction at the same time. Yes.
Parehas na direksyon, parehas na oras. Hindi pwedeng parehas palabas. Bakit? Pipigtas yun. Hindi rin pwedeng parehas paloob. Bakit? Luluwag yun. Hindi pwedeng yung isa hindi gumagalaw, yung isa gumagalaw, pipigtas pa rin yun. Diba? So, ibig sabihin, ang konsepto niyan, dapat parehas gumagalaw, same speed, same time. Okay? Yan ang acetate. Same direction. Okay? Sa speaker, sir, anong ano niyan sa atin sa speaker? Itong dalawang butas na to, this is your mind and this is your mouth. Kailangan mabilis ang utak at mabilis ang bibig. Ang direksyon ng utak at bibig dapat parehas. Ang hirap nun, yung direksyon ng utak mo sa pagyaman, pero yung direksyon ng bibig mo paghirap, di ba? Oo, pwede ba yun? Yung puro negative Alam mo ako yung pinaka-positive na tao talaga na makakausap mo. Tapos lahat ng sinasabi, pangit. Hindi ka maniniwala dun. Di ba? Kailangan parehas. O, ang challenge, di ba napapansin nyo, minsan pag nagtotoo kayo, naglalab. Diba? Ang challenge, kasi hindi pa coordinated yung utak at saka yung bibig. Kaya nga, wala namang sikreto dito, kailangan nyo lang sa speaking, lagi nyo gawin. Yun lang naman yun, kasi pag lagi mong ginagawa, madidevelop ka. Doon iba't iba nga lang talaga tayo ng level. Meron talagang iba na hindi naman talaga, di ba, pang speaker. Pero, kailangan, marunong ka pa din mag-present. Kasi sa one-on-one yan pa rin yung gagamitin mo eh. You may not be the type of leader na tatayo sa harap at laging makaka-create ng dynamic na speech. Kagaya ni Sir Jay, hindi lahat ganun eh. Pero at least, yung tipong kaya mo kumausap ng tao one-on-one, huwag nyo sayangin opportunity. Marami kasi sa atin, tamad rin eh. Alam niyo po ba ako, nung magsisimula ako sa networking, ay sabi ko sa inyo, lahat na kabisado ko kaagad technical training, bata pa lang ako. Sa dati naming company, sa Edmark. Ano yun? Step yun, ang hirap ng computer nun. Marunong na ako agad. Kaya lahat na nagtatanong, sige, sinasagot ko. Kala nila, nakaisa sila sa akin kasi nagpapaturo sila ng libre. Pero hindi nila alam, ginamit ko silang training ground. Pinag-practicean ko silang lahat. Kaya kung umabot ako sa ganitong time na kahit technicalities, kaya ko i-discuss, kahit gusto nyo motivational, kaya kong i-discuss, yun ay dahil may mga tao na nagpatulong sa akin. Natulungan ko sila, pero most especially, mas natulungan ko yung sarili ko. Yan yung lagi nyo tatandaan sa network. Okay? Hindi yung pagtulong mo sa ibang tao, hindi lang yung tulong para sa kanila. Tulong yun para sa sarili. Kaya huwag nyo i-miss yung isang araw na wala kayo napepresentahan ng business. Diba? Kaya sabihin mo, sir, hindi ako marunong mag-business. Ilang buwan ka na ba? 2, 3, 4, 5. Diba? Maintindihan ko kung 2 linggo ko pa lang sa business. Pero kung umabot ka na ng 1 buwan, dapat may development ka na. Diba? Imagine mo, 1 buwan hindi pa nag-develop. Kumbaga sa itlog, bubuk yun. Diba? Ibabalot na lang yung mga ganong klaseng dapat nadidevelop. Kaya ito, napakaganda yung ganito. Every time na may opportunity na ganito, makakapag-talk kayo. Kahit 2, 3 lang nakikinig, ganito, small group, training, attend. Bakit? Kasi ito yung isang way sa paghasa ng utak at saka ng bibig mo. Tignan nyo ito. Pag ang bibig mo mabilis, yung utak mo naman ang makupad, senseless yun. Walang sense lahat ng sasabihin mo. Kung ang utak mo naman ang mabilis, bibig mo naman, wala. Useless yun. Andito lang. Hindi mo na i-discuss. Diba? Kaya kung ayaw nyo maging senseless at maging useless na tao, dapat practice ng practice. Para yung cassette principle may apply natin. Ang bilis ng utak, diba? At ang bilis ng bibig. Kung napapansin nyo po ako, simultaneous ko ano yung maisip, kaya na agad ipukol. Diba? Kasi nga, yun yung nasanay, doon ka nahasa. Na ganun. At alam niyo po ba, sa networking, yun ang pinaka-importante. Yun ang pinaka-importante. Kailangan lahat ng taong kakausapin mo, makapture mo. Bakit? Kasi pag hindi mo na-capture, sayang. Sayang yan. Bihira yung taong may second chance. Doon ang ganda ng GLI kasi ang daming second chance sa atin. Yung mga tao na dating hindi tayo pinansin, ngayon pinapansin na tayo. Pero hindi mo expect yun. Huwag nyo expect na lagi may second chance. Magkaroon man ng second chance, malamang sa iba na yan. Hindi mo na-convince? Malamang, mag second chance man yan, hindi na yun siya babalik. May ibang nakakonvince na dyan. Kaya dapat, galingan nyo. Bago ako mausap ng tao, siguraduhin kong mahusay ka na. Para hindi darating yung point na nagre-reklamo ka, sir, yung mga kinakausap ko, ayaw maniwala sa akin eh. Kasi hindi ka nakapanipaniwala. Ba't ikaw naniwala ka sa business? Maganda eh. O ngayon, kung paano kang naniwala sa business, i-process ng utak mo yun para ganun mo rin papaniwalain yung ibang tao. Kaya niyo po? Yan lang naman yung alias eh.
So before tayo matapos, di ba, ito lang yan. There are 5 motivating factors of human action. Yung kilos natin, 5 lang ang nagmo-motivate dyan. What are the 5 motivating factors of human action? Number 1, di ba? Ang una natin dyan, brain. Ang brain, that is logic, practicality. Di ba kaya ka gumagawa ng isang bagay kasi ginamit mo utak mo? Bakit kayo nag-decide mag-GLI? Ginamit natin utak natin. Pangalawa, aside from brain, di ba? Or logic, yung second natin, mouth. Yung mouth naman, impulse yan. Ang mouth natin ang pinaka-impulsive na parte ng katawan. Di ba? Yung tongue. Kaya nga, di ba? Ang bilis natin gamitin yan. Minsan walang habas kung magsalita tayo. Okay? So pag ang impulse mo pinagana mo, halimbawa, sir, di ba? Tinulak kita. Pag ang utak mo, pinagana mo, bakit kaya ako tinulak? Di ba? Paano pala kung may dadaan sa sakyan, tinulak ka para hindi ka masagasaan. Pero pag impulse mo yung pinagana mo, pag tinulak ka, ano agad instinct mo? Ganti. Tulak din. O kaya murahin mo, di ba? Next, pag emotion naman, heart. Ang heart naman, pag yan ang pinagana mo, iyak ka. Kaya ako tinulak, di ba? O. Kaya minsan sa business, pag nagkamali ka, di ba, kagaya niyan, last time, hindi naman yung sa inyo ha, may iba pang nagkamali ng encoding din. Di ba? O, tapos biglang, ang ano agad, sir, ganito, ganyan, ganyan, nagreklamo agad sa encoding. O, emotion agad yung pinahiral eh. O, tapos nung tinignan ko, teka lang, nandun naman yung in-encode mo, hindi mo lang na-place eh. Oo, piniplace. O, so ibig sabihin, may mga tendency na gano'n na pinangunahan tayo ng emotion natin. O, di ba? Kahit sa pagbibuild ng network, o, emotion, o, yan yung heart. Kaya nga diba pag pipili ka daw na makakatuluyan, huwag mo daw gamitin ang puso mo, gamitin mo utang. Diba? Sa mayaman tayo. Gusto mo yan? Pagka damdamin mo pinagana, doon tayo sa mapagmahal. Kaya naiinis din ako minsan sa programming ng mga pelikulang Pilipino. Tingnan niyo, mga pelikula dito, kung sino yung mayaman, siya yung masama ugali. Kung sino yung tanggap ka, kahit tanga ka na. Yun yung, ano, di ba? Ayaw mo man lang i-improve yung sarili, no? Kaya ang conditioning ng pelikulang Pilipino, eh. Kung sino yung talagang walang pera, yun yung mabait. Di ba? Kung sino yung nagtutulak ng kariton, yun yung mabait. Si Bida. Diba? Yan ang ano. Alam niyo ba yun, yung pag ang lalaki daw, pangit, tapos ang babae maganda, ang tawag doon madiskarte. Diba? Kasi ganda ng babae, lalaki, pangit eh. Pag ang babae naman daw ang pangit, ang lalaki naman daw ang maganda, ay ang gwapo, ang tawag doon, ginayuma. Additional info lang. Pagka yung parehas gwapo at maganda naman, tawag doon tinadhana. Oo, diba? Kasi parehas eh. Pag parehas pangit naman, tawag doon, kapwa ko mahal ko. Jimmy. Hindi, ano lang yan, di kasama sa topic yun, ano ko lang yan. Pag-iisip lang. Heart yun eh, emotion yun eh. Next naman natin, stomach. Ang stomach naman, appetite. Tignan nyo, sa mga lugar na maraming gutom, there's lots of crime rate, ang taas ng rate ng criminalities, di ba? Kasi, kahit tayo, learning, try nyo, yung nakikinig kayo ng seminar, tas gutom kayo. Di ba? Wala din papasok sa utak eh. Oo. So yung appetite natin, isa yan sa mga bagay na nakaka-control sa atin. Kaya pag gutom ang tao, ay doon na maraming nakakapagnakaw, di ba? So yung action natin, dyan din. Then yung huli natin, genitals or lust. Di ba? Ang daming mga networker, lalaki, sira ang buhay. Bakit? Kasi hindi nakokontrol yung lust eh. Kaya ikaw, pag-ingatan mo sarili mo, Benedict. Ganyan ka, Pogi. Maraming Matik tuksong yan. lalapit sa'yo. Ngayon pa lang, ang dami ng tuksong lalapit sa'yo. Pag umama ka palagi, mas lalong dadami ng tuksong lalapit sa'yo. Pero minsan yan ang nakakasira sa network. Yes, oo, totoo. Yung tukso. Ngayon, nasa speaker, hindi naman lahat yan kakalikutin mo. Wala kang pati kalibugan mo. Hindi yan, walang ganon. Pero may kilala akong galing ha, si Sir Jun Espinosa sa Inglobal, namin to, trading director din sa Inglobal dati. Bilib ako dun, idol ko yun. Pag ng green jokes yun, tatawa ka pa rin eh. Parang hindi green jokes yung binagsak niya, pero green jokes.
Oh, pero huwag nyo gayahin, hindi natin matik yan, X na agad yan. Eh lalo to, kung lahat papakainin mo, di ba? X na yan. Oh. At yung impulse, X yan. Kung gusto nyo maselyuhan lahat ng kausap nyo, dalawa lang ang kailangan nyo i-combine. Ano yun? Brain The and heart. brain and the heart. Yung utak at yung emosyon. Kaya ako every time na nagsasalita ako, hindi puro info. Diba? May mga tanong ako minsan na pati ikaw mapaparealize. Di ba kagabi na lang yung kausap natin. Mukhang nung una, ano pa yun eh. Mukhang asympathetic pa yun eh. Parang okay lang, oo. Mamaya-maya, nung naano na siya, nagre-response na din. Ibig sabihin, kailangan kasi matap mo yan, yung utak at saka yung heart. Di pwedeng puro utak lang. Di naman pwedeng puro emotion lang. Pagka puro emotion ang gusto nyo, maalaala mo kaya, di ba? Panoorin nyo. Kung magpakailan ko kaya, stand-up comedy, yun. Pero kung gusto mo, pati yung utak, di ba? Kung puro utak naman, wala din, hindi mo siya ma-appreciate. Kaya yan dapat dalawa i-combine. Combination. So every time natatayo kayo, that's the greatest combination. Pag natap mo na yung utak at saka yung emotion ng tao. Di ba? Kagaya niyan, saglit na time natin. Nasa 30 minutes. Ganun yung, di ba? Nalamanan yung utak nyo. At the same time, may emotion pa rin tayong na-involve. Di ba? Dito sa short na training natin. So I hope, may natutunan kayo. Yes. Diba? Sa sobrang extreme training natin na yan. So, ayoko naman tumawa lang kayo, natutulong kayo, pinakamaganda na apply nyo. Application pa rin yung pinaka-importante. Kailangan ma-apply nyo sa kaya dapat practice talaga kayo. Practice. Di ako pinanganak na ganito. In fact, nung high school ako, muntik pa akong maihi nung pinatula ako. Kasi ako graduate ako ng sarili namin school. Kaya mag-valedictorian ako ng elementary kasi kami may-ari ng school. Yung mama ko, yun. Binaledictorian niya ako. Hindi, pero valedictorian naman talaga ako. Para example, sir. Kasi wala rin matalino sa mga kaklase. Hindi, hindi na siya eh. Nung elementary, Christian school, naka-cubicle kami pwede makipag-usap sa katabi. Pagpasok ko ng high school, na-culture shock ako. Imagine mo first day of class, kailangan magpapakilala ka. Diba? Ako hindi ako sanay na gano'n, magpapakilala. In fact, may time pa na pinatula kami. Sabi ko sinimuntik na ako maihig sa pagtula. Hindi ko natapos. Yung tula. Ganun ako kabado, pumayo sa harap. Pero at the age of 18, I became the youngest trainer of Denmark. International trainer pa, hindi lang basta-basta trainer. Bakit? Diba? Lagi kong ginagawa. Bukod sa lagi kong ginagawa, minsan ang ganda rin yung necessity kayo. Kasi pangangailangan, pag di ko ginalingan, wala akong magiging magandang future. Kaya ngayon, practice kayo. Pangalawa, ilagay nyo lagi sa isip nyo. Pag di ko ginalingan dito, wala akong future. Yes. Sa trabaho na nga lang, lahat na ginagawa ko eh. Pati nga pagsipsip sa boss, ginagawa na natin, di ba? Para lang talagang Ma-promote. diba, ma-promote sa trabaho. Ngayon, ang gawin nyo para mas masanay kayo dito, ilagay nyo sa sarili. Yan, kagaya kayo mag-asawa, makanya yan. Kasi at least makakapagpalakasan kayo sa isa't isa. So, hindi tayo nag-improve sa presentation. Diba, Ma'am Levy, Ma'am Mayet, yan, yung nyo, aggressiveness nyo, practice nyo na yan. Ikaw, Benedict, yung aggressiveness nyo, bawasan mo na. Tsaka right choice of words lang, right choice of words. Ako, mini-mentor ko kayo, huwag sasamahan ng loob. Yan, sir, ganun din, aggressiveness. Pati si Kevin, itong apat, medyo sa aggressiveness. Ito si sir, marami kang words of wisdom. Kulang lang yung kung paano mo siya ipupukol. Thank you, sir. Oo. Diba? Bihira kayo makakita nung ganito na may pakialam sa inyo. Sa totoo lang, magpuproduce naman kayo, iba't pa kayo mag-aaksahan ng panahon. Pagpasok ng grupo nyo rito, ang ganda naman ang galaw ng grupo nyo. Ba kaya lang ang importante kasi dito, para lumakas ang grupo, dapat lahat ng individuals malakas. Kung ano yung pahinaan nyo, dapat may nakakapuna. At yun yung papalakasin. Kaya, palakpakan nyo rin yung apply nyo. Ganitong oras, dapat tumakatid na nila si Brent para makabalik sila dito, di ba? Pero nag-i-invest ng time. Tapusin nyo to, itong training na to, pa isa-isa yung maganda. Tapos, at least may dagdag kayong info. Yes, sir. Pag tatayo kayo. Ito, lagi kong tandaan. Ito muna yung
Kung di nyo maalala lahat, kahit ito, alalahanin nyo. Yan ang kailangan. Sir, pwede magtanong. Yes, sir. Sige Kasi, po. Ano po ba magagawa ko? Tayo. Nangyayari kasi to sir minsan eh. Ah. Kanina nangyari din, si Coach Kevin magaling mag-speaker eh. Sa akin nangyayari din yung, Nauna na siya. from the time na nagsasalita kang gano'n, gusto, tapos bigla ka na rin ba-blackout. Ano yung mga... Hindi ka prepared, sir. Ayun, mga Hindi ka ganun. prepared. na-blackout Tingnan ako. nyo ako. Hindi ko naman din noon lang naisip yung yung tatlong 3R. Pero tingnan nyo, may guide ako eh. Why networking? ROI, residual income, retirement. Ang daling kabisaduhin. Yes. The best na kayang i-process ng utak natin at least 3. Kaya bago ka mag-talk, sir, lagyan mo na agad sa isip mo kung ano yung i-discuss mo. Saglit lang naman yung speaking nyo eh. Hindi magtatagal eh. Ngayon, kung tungkol sa sarili mo, bakit ako nag-ano? Gamitin mo yung 3R. O, ako naging empleyado, gamit ka lang sarili mo application. Ako naging businessman ako. Diba? Ang nalugi yung company ko. Ibig sabihin, hindi porket may utak ka at may desire ka, may return of investment. O, naranasan ko rin namang maging empleyado. Ang problema sa empleyado, walang residual income. Pagka hindi ko kayang pumasok, wala akong sweldo. At ano pa, ilang taon na sa ngayon, sir? I'm 66 O, na. 66 na ako. Anong nakakalungkot, di pa ako makapag-retire. O, gamitin mo yung mga ganun. Hindi tapos na Ayun. agad. O, Batok yun. dito sa business natin, imagine nyo, anong package mo? Starting ano pang... Startup. O, bugwet ka na, sir, ha? Gusto na bawal naman tanong, mag-startup pa rin. Target ko. Hindi, ano lang yan, ha? Pinapatawa ko lang. Ang maganda yung ganun eh, yung nabilisan yung... Alam mo, bilis ng utak yung ganun, kahit yung pag-joke, kailangan share pa lang mo dyan. O, diba? Ganito, sir, sabihin mo, o, kagaya yan. Nag-invest ako ng 2,750. Nabalik agad sa akin yung halaga ng pera. So pagdating sa ROI, nandyan na agad. Ano pa? Imagine mo, hindi ko na kailangan mag-register ng business. May business na rito. Hindi ko na kailangan magrenta ng office. May office na rito. At ito pa, maganda. Magdadala lang ako ng tao, may magpe-present na para sa akin. Hindi ba ROI Oo, na ano. yun? Oh. Pangalawa, residual income. Oh. Pagka nakapagtrabaho ko, yung mga taong dadaling ko, oh, di ba? Tuloy-tuloy magtatrabaho. Basta ano na lang, revise na lang. And lastly, retirement. 3 years from now, gusto ko mag-retire sa business na to. Kaya ako ginagawa to kahit 66 na ako. Eh kung tignan mo, 66, ilang 3 years na nasayang sa buhay ko. Oo nga. Yun lang Di din. ba? So hindi naman masama na sumubok ulit ako ng another 3 years. O, tapos saka mo sila ikayatin, o kayo, mga mas bata sa akin. Ilang 3 years pa sasayangin yun, hintayin niyo pag maging kagaya ko. Di ba? O sa mga senior na naka-edit Closing. na, mas matanda sa akin. Closing. Kaya pa natin, another Closing. 3 years pa. Closing na. Di ba? O, eh, sir, hindi ko nga alam yung experience mo. In-improvise ko lang yun ngayon lang na di ba? Salamat sa ano sir. So, kaya dapat may pointers kayo. May pointers. Para may direction yung speech mo. Kaya ka naghahang sir, naglalag kasi nga, walang pointers eh. Di ba, aminin mo, nagsasalita ka lang based sa gusto mo lang sabihin. Huwag ganun, dapat. Kahit kaya ako, habang nakikipag-usap ako, pag nakikita nyo ako, malimbawa, nagkikwentuhan, wala pa akong binabato, hindi sabihin nagpa-process pa ako sa utak ko, pero nagsasalita ako muna ng ibang bagay habang pinaprocess ko sa utak ko, ibabato ko. Mamaya-maya, naibato ko na. Kaya yun yung magagawa mo din yun sir kung talagang magpa-practice ka lagi sa kausap. Tsaka objection maganda eh. Sa objection ako marami natututunan. Yun talaga. Pag may nag-o-object, doon ko natututunan kung ano yung dapat mo sabihin. Yun. Objection talaga. Ayan na, may questions pa po kayo? Okay mo sir? Okay na po, thank you sir. Lalo pa sa senior yun, pwede ko i-apply yun. Yes, o diba? Ginawa naman agad kita eh. I-apply mo na lang. Ito si Ma'am Gemma, kinokontrol yung asawa niya eh. Kahit wala naman ano, napapaisip ko rin. Ako pala ihiya, no? How to be you?